Hello po mga katambay, kamusta pong muli? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong mga katambay. Ito po, sa kabila po ng pumuputok po sa social media mga katambay, ang issue po ng First Family, ang droga at ang Voltes 5 nga po, di po ba? Busy naman po ang ating mga kagalang-galang, kapitapitagang mga mambabatas mga katambay. Saan po busy? Sa pagkakaperahan mga katambay. Sa pagkakaperahan. Busy po. Dito po sa national budget mga katambay. Pero sa kabila nun, nasampal naman po sila. Sinampal po sila ng isang vice president mga katambay. Yung sinasabi nilang ang vice president, pagdating sa sinasabing confidential fund na paninira, di po ba? Ngayon, sinampal po sila. Baliwala sa vice president ang confidential fund. Hindi na siya humingi ng confidential fund next year sa susunod na taong budget at hindi na rin siya humingi ng travel fund mga katambay. Ganyan po katindi ang isang Duterte na lingkod bayan sa ating bansa. Hindi mukhang kwarta mga katambay. Diba, pakinggan po natin mga katambay at komentuhan po natin. Umiling ang Office of the Vice President o OVP ng confidential at intel funds mula sa panukalang 2025 national budget ayon sa DBM. Samantala, iniulat naman ng ahensya na umabot sa 1.4 billion pesos ang nakalaang travel funds ng Office of the President para sa susunod na taon. Si President Catarong magbabalita. Nagbigay ng ilang detalye ang Department of Budget and Management o DBM kaugnay ng panukalang 2025 National Expenditure Program o NEP na nagkakahalaga ng 6.325 trillion pesos. Sa Palace briefing nitong Webes, ibinahagi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na sa Office of the Vice President o OVP may nakalaan na 2.037 billion pesos na kabuang budget ng tanggapan sa ilalim ng 2025 NEP. Ang total budget po niya for next year sa NEP po is 2.03 billion pesos. 2.037 billion pesos. 188.5 million is allocated for personal services. 1.79 billion for maintenance and other operating expenses and 56 million for capital outlay. Gayunpaman, pagdating sa Confidential and Intelligence Funds o CIFs, sinabi ni Pangandaman na walang hininging budget ang Office of the Vice President para rito. Sa CIF po, wala pong CIF ang Office of the Vice President. I think hindi rin po siya nag-request ng CIF. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na hindi na igigiit ng kanyang opisina ang confidential fund dahil ito ay magdudulot lamang ng pagkakahati-hati o pagkakawatak-watak sa bansa. Bilang Vice Presidente, may Yan po mga tambay, di po ba? Ganyan po maglingkod ng isang Duterte. Di po ba? Hindi mo masusubukan, lalo kung sa pera mga tambay na sinasabing, ang bagong Pilipinas, bawal ang waldas, bawal ang korap, di po ba? Ito po, pinakita po ng isang Vice President na po pwede pong tumakbo ang kanyang opisina kahit hindi mo siya saksakan o tapalan ng confidential fund. Pati ang kanyang travel fund, mga katambay. Di po ba? Hindi po katulad ng bagong Pilipinas, sagana po sa budget, mga katambay. Sabi nga po ng mga Pilipino, hindi nila naramdaman ang travel fund ng Pangulo ng Pilipinas, mga tambay. Dahil doon po sa travel fund pa lang po, di ba ba, na hindi pa tapos ang taon, meron po siyang budget po ng travel fund po. Nung itong taon po ito, hindi pa tapos ang taon, meron po siyang 1.148, 1 billion and 148 million, di ba mga tambay, ang kanyang budget ng Pangulo. At itong susunod na taon, pinagmamalaki pa po ng media. Siyempre, bumaba raw. Utang na loob pa natin ito, mga tambay. May utang na loob pa tayo sa Pangulo ng Pilipinas natin dahil bumaba pa. Napababa pa ng kaunti yung kanyang travel fund next year na umaabot na lang po ng 1 billion and 54 million, mga tambay. 1.054, mga tambay. Napakaraming pera para lang po magbiyahe.
At hindi naman natin naramdaman yung mga biyahe niya, mga tama, yung mga biyahe na sinasabing makapagdadagdag ng trabaho, ekonomiya. Ang ekonomiya po natin ay bumabagsak. Napakataas na inflation na walang trabaho. Bagsak, napakataas ng bilihin. Yan po ang resulta po ng travel fund, mga katambay. At alin pa, inilahad din po ng Kamara ang kanila pong mga sinasabing nadagdagan ang gastos. Dahil po, ang budget po natin ngayon ay napakalaki po. Trillion po, mga katambay. Trillion. 6.35, plus trillion. Gaano karaming pera. At sinasabing kinukulang po sa budget. Dahil nga po, ang ginagawa po ng ating pamahalaan ngayon, yung sinasabi lang sobra-sobrang paggastos, lalo nga po sa ayuda. Hindi trabaho ang ibigay para magkaroon ng trabaho ang mga tao, ang ating mga kababayan. Puro ayuda, mga tambay. Inuubos ang budget sa ayuda. At tulad po nito, inilabas po yung mga sinasabing tinaasan po mga pondo ng gobyerno, na mga ahensya ng gobyerno, di ba? Nangunguna siyempre ang social welfare na umaabot po ng 230 plus billion, yung agriculture na 20 pesos ang kilo ng bigas, mga katamay, ay talaga napakalaki po ng budget sa loob ng 12 buwan. 211 plus billion, mga katamay. Di ba? Pero sa kadiwa lang tayo makakabili ng bigas na sinasabing mura. Pero sa kabila isang damuka lang budget, mga katamay. Yung transportation, merong 100 plus, 180 plus billion. Yung justice for 40 plus billion. Yung judiciary, o itong isa pang department ng justice, nasa 63 plus billion. Itong judiciary, mga katamay. Matindi. At ang tanong lang ni Kamanong, mga katamay, ang tanong lang ni Kamanong, bakit po hindi nilalatag, hindi po ipinaalam sa mga Pilipino at wala pong computation naman para maging fair, di ba? Maging fairness po ang Kamara at ang Senado. Dahil tayo po ang nagbabudget, di ba, sa gobyerno, taxpayer. Sa ating kinukuha ang budget na ginagastos nila na isang damukal na salapi sa loob lamang ng 12 buwan. Bakit hindi po nila binabalita yung budget po nila, lalo po na Kamara, kung gaano kalaki po ang kanilang confidential fund, CIF, di ba? Ang travel fund, ang extraordinary, at ang budget po ng isang congressman, at ang budget po ng isang speaker. Wala po. Naka-blackout po ba ang news dyan sa budget po ng mga congressman, ng speaker, at ng Senado? Wala pong sinasabi sana man lang, mga katambay, mali si Kamanong. Sana man lang ibalita rin nila. Dahil inuumpisahan na nilang gawin ang budget sa susunod na taon. Di ba, mga katambay? Sana lang po. Ipakita rin sa atin yung numero kung gaano kalaki ang lingkod bayan natin. Ang mga kapitapitagan natin senador, ang mga kapitapitagan natin mga congressman, speaker ng Kamara, kung gaano po sila kalaki. Di umano magwaldas ng pera ng bayan. Di po ba? Nabawal ang waldas. Gaano naman po kaya kalaki? Dahil ang travel fund po ng presidente, naabot na po ng 1 billion mahigit ang kanyang biyahe. Gaano naman po kaya kalaki ang budget po ng isang speaker sa kanyang biyahe? Ganon din po ang Senate President. Di po ba? Dahil ang Vice President hindi na humingi at hindi na rin humingi ng kanyang confidential fund. Di po ba? Dahil yung kanyang budget, doon niya nakukunin lahat yon, mga katambay. Dahil ang opisina ng Vice President ay pinalaganap niya sa buong Pilipinas. At lahat yun nagpapangsyon, nagbibigay ng tulong sa ating mga mahirap. At laging nangunguna sa pagbigay ng mga ayuda, pangailangan ng mga Pilipino. Lalo sa mga trahedya, nangunguna pa ang opisina ng Vice President kaysa sa opisina ng Pangulo. Di po ba? Sa kabila ng limitado lang kanyang budget. Samantalang yung budget ng Vice President na 2 billion, 2 billion plus, nahando na lahat kukunin. At napakarami niyang opisina. Di po ba yung kanyang budget na 2.037 billion? Samantalang yung Pangulo ng Pilipinas, travel fund pa lang,
travel, 1 billion na mahigit. Biyahe pa lang. Wala pa yung confidential fund doon. Mga katambay. Samantala, opisina ng Vice President, doon niya nakukunin lahat. Yung kanyang Office of the Vice President na nilagay niya sa buong Pilipinas. Halos, ilan po, na lahat po may tulong. Nahatira ng tulong. Ito, biyahe lang. Halos kalahati na ng budget ng Vice President, mga tambay. Kaya magtanong po tayo, mga tambay, ilathala rin po sa ating mga Pilipino ang budget ng bawat congressman, kung gaano kalaki ang nakukuha nila sa loob ng isang taon. Pati party list, dapat po makita rin po ng mga Pilipino yan, magmula sa speaker hanggang party list. Di po ba? Kung gaano kalaki ang binabudget natin sa mga ito na nakaupo lang sa opisina, naka-aircon. Ganon din po ang senador. Magmula sa Senate President, alamin din po natin. Ipakita rin po sa atin. Ilagay din po sa pahayagan, sa mainstream media, para ma-compute natin, mai-audit natin yung numero na hawakan po nila, nakaperahan natin, mga katambay. Dahil galing po sa pinagpaguran natin yan. Pawis at dugo. Taxpayer. Sila nasa opisina lang. Hindi sila nagwawaldas. Hindi sila nagwawaldas, mga katambay. Dahil hindi nila pinaghirapan yung pera na pumapasok sa kanilang tiyan, sa kanilang bulsa, di umano, mga katambay. Di po ba? Di po ba yun ang tama, mga katambay, mga kababayan? Alamin din natin, lagi na lang ang laman ng balita, budget ng Pangulo, budget ng mga department. Bakit yung budget ng Senado at Kongreso, ng Kamara? Nada? Hindi mo lang napag-uusapan kung gaano kalaki? Ano yung magic? Gagawin na lang tayong manghuhula. Tayo na manghuhula kung gaano kalaki budget nila. At hindi nga natin sila mahinga ng resibo. At hindi rin sila pwedeng i-audit ng COA. Napaka-special po, napaka-spoiled po ng Kamara at ang Senado. Tapos hahanapan pa natin ngayon na iimbestigahan nila yung drug issue ng First Family at ng Voltes 5. Malabong mangyari yun, mga tambay. Mas uunahin nila yung pagkakaperahan. Diba? Kasi ngayon po, sa tingin ni Kamanong at ng mga Pilipino, mas sagana po sila ngayon. Sagana. Sa laki ng pera na binabudget nila. Nalulula po ang mga nagbabudget. Pero mismo sila sa opisina nila, gaano naman kaya kalaki ang kanilang binabudget sa bawat table ng isang congressman. Di po ba? At sa pinakamalaking table ng isang speaker at ng Senate President, gaano kalaki? Ilang daang bilyon, ilang daang milyon ang nahawakan po kaya ng isang congressman. Nang ma-audit natin, mga katambay, makita natin bawat distrito kung ano nagagawa nitong mga congressman natin, kung gaano kalaki nahawakan nilang budget taon-taon, di po ba? Para meron tayong comparison. Kasi nakikita natin kung paano magtrabaho ang Vice President, kung paano magbigay ng tulong sa mga Pilipino. Di po ba? Hayag ang budget ng Vice President. Bakit hindi hayag ang budget ng isang speaker at ang budget ng isang Senate President? Kailangan kukuha pa tayo. Di ba? Bakit hindi ibalita? Hindi ilagay sa pahayagan? Di ba? Nang masilip na natin agad-agad. Hindi yung kailangan manghingi ka pa sa opisina nila. Di ba? It's unfair. Tayo nagpapasweldo. Tanong lang ni Katambay Kamanong. Di ba? Komento lang ni Kamanong. Kayo po, ano sa tingin nyo? Unfair po ba ang ginagawa sa pag-budget, paghawak ng pera ng mga kapitapitagan nating mga halal ng bayan, sa paghawak ng pera ng Pilipinas na may favoritism? Di ba? At yung mismong gumagawa ng budget, naka-close door yung kanilang budget na hindi natin ngayon ino-open nila yung budget ng Pilipinas, ng mga department, ng ating mga ahensya ng gobyerno, naka-open kung gaano kalaki ang pondo, pati ang opisina ng presidente, pati travel fund, pati sa vice president. Pero never binabalita ngayon yung kabisihan na ginagawa ng Kongreso, ng kamaras, sa pagpaparte-parte ng pera ng taxpayer. Di ba? Sana po magtanong din po tayo, mga tambay, mga Pilipino.
alamin din po natin ang mga pondo, budget ng mga congressman at senador. Lahat po sila, wala exempted, di po ba? Para makita po natin kung gaano kalaki ang niwawaldas nila di umano na pera taon-taon sa ating bansa. Di po ba? Tanong lang po ni Kamanong yan, mga katambay. Kayo po, may karapatan din po kayo magtanong dahil kayo'y Pilipino, kayo'y taxpayer. Di po ba, mga katambay? Yun lang po yun. Di ba? Muli po, si Katambay Manong nagtatanong po sa Senado at sa Kamara na isama nyo po sa balita ang inyong mga budget isa-isa. Magmula sa Speaker, pababa. At mula sa Senate President, pababa. Nang malaman ni Juan de la Cruz, malaman din ni Kamanong kung gaano kalaki taon-taon ang niwawaldas nyo. Oo, syempre, ginagawa nyo yung project, mga katambay. Muli po, paalam. Bye-bye.